Ang simpleng kalayaang tinatamasa natin ngayon na ipahayag ang ating sarili, minsang naging mailap noong panahon ng martial law. Ultimo style ng kanilang buhok, mga nais nilang panoorin at musikang kanilang pinakikinggan, kontrolado raw ng gobyerno. Ang buhay ng kabataan noon, alamin sa News to Go ni Arnold Clavio sa bisperas ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Kabi-kabilang pag-aresto sa mga lumalaban sa gobyerno. Napatuloy naman sinasagot ng mga protesta at iba pang paraan ng pagtutol ng mga nagmamahal sa kalayaan. Ilan lang yan sa mga tagpong hindi na marahil batid ng maraming kabataan ngayon. Pero hindi ng kabataan noon, pati nga pang araw-araw na buhay ng kabataan noon, apektado ng martial law. Ayon sa nooy 12 anyos na si Nestor Castro. So, naapektuhan ng mga kabataan sa iba't ibang pamamaraan, including yung kanilang upbringing at socialization. Ultimo simpleng style ng buhok, halimbawa, pinapakialaman. Ang mga lalaking long hair, sa pilitang daw noong ginugupitan ng Metrocom Forces. Kasi parang simbolo daw yun ng mga hippie, simbolo ng decadence, simbolo ng mga aktivista, yung pag long hair ka, parang nagre-rebel ka sa lipunan. Bitin din lagi ang gimmick ng barkada dahil sa ating gabing curfew. Pati paggugrupo-grupo, kailangan pag-ingatan. Kung ayaw namang mapagbintangan ng illegal assembly na bawal noon tulad ng mga rally. At akalain nyo rin, pati ang popular na cartoon na Voltes 5. Pansamantala ring naban dahil umano sa karahasang ipinapakita nito. So para sa kanya, lahat ng parang merong paglaban, kanino man ang nilalabanan, dapat burahin sa television. So parang brainwashing ang nangyayari. Baging ang industriya ng musika, kinontrol din ng mga Marcos. Sumisibol pa lamang ang karera ng mga awit at aktivistang si Jim Paredes ang bandang Apo nang manghimasok ang mga Marcos sa larangan ng entertainment. Sobra na! Tama na! Palitan na! You would have concerts na biglang titigilin ng military, tapos papapila lahat ng mga nanonood. Hanapin kung sino yung mga drug addicts, sino yung mga hindi. Kwento ni Jim na nooy nag-aaral sa kolehiyo, malaking balakid ang batas militar sa malayang diskurso sa paaralan. Yung college life namin was very open eh. We were questioning everything, no? Tapos, right after martial law, tumigil na lahat yun. Parang I felt that it was a closing of academic freedom. It was a closing of an open mind. Pero dahil din sa pagsigil na yan sa kalayaan ng marami, hindi lang ang mga kabataan kundi sa lipunan, sa pangkalahatan. Maraming kabataan ang naging aktivista. Mas marami sa kanila yung lalong tumapang at hindi naging balakid sa kanila yung physical violence, no, sa kanilang katawan, saka sa yung psychological torture. Kung tutuusin, swerteng may tuturing ang kabataan ngayon kumpara sa mga kabataang laki sa batas militar. Kaya naman ang tinatamasang demokrasya ngayon, dapat daw pahalagahan at ingatan. Ako naman Arnold Clavio, GMA News.